Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1701. May tatlong pangunahing kapangyarihan sa Immortal Realm, Dragonfield, Greenwood City, at Martial Border. Ang kanilang mga pinuno ay ang Immortal Dragon Emperor, Emperor Qing, at Empress Wu ayon sa pagkakasunod-sunod. Dapat ay nasa teritoryo tayo ni Emperor Qing ngayon, paliwanag ni Little Demon. Bahagyang tumanggo si Yezuan, ngunit napakalayo nito para malaman niya. Kinailangan pa niyang hingin ang opinyon ni Luoluo sa pagpino sa puso ng Heavenly Demon. Nag-isip sandali si Luoluo, pagkatapos ay nagsabi, "Young Master, maghihintay ako." Ang puso ng Heavenly Demon ay isang alamat sa Immortal Demons. Sa hindi mabilang na mga immortal na demonyo, iilan lamang ang makakapagpino nito. Kung mapapadalisay ito ni Luoluo, magiging paputok ang kanyang lakas sa hinaharap. Sige, iwan muna natin. Tumanggo si Yezuan, pagkatapos ay nilunok ang lahat ng materyales na kailangan para pinuhin ang puso ng Purple Demon. Ngayong nawasak na ang Xia Clan, sinimulan ni Yezuan na itatag ang Immortal Destiny Sect. Tulad ng para sa master ng sekta, ito ay natural na ang Liu Clan. Ang bangkay ni Luminous Immortal ay ibinalik din sa Liu Clan. Natupad na ni Yezuan ang kanyang huling hiling. Ngayong naayos na ang usapin, ang susunod na hakbang ay muling magplano. Isa na akong second-tier Heavenly Immortal ngayon, at nakatanggap ako ng sulat mula sa Hollow Spirit Grotto Heaven. Ang pagpapanggap ni Little Demon ay isang magandang mungkahi. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Natagpuan niya ang isang mapa na humantong sa Hollow Spirit Grotto Heaven. Mayroong isang teleportation formation sa malapit na maaaring maghatid sa kanya hanggang sa Hollow Spirit Grotto Heaven. Bukod dito, mayroon siyang disciple token ng Hollow Spirit Grotto Heaven, kaya walang magiging hadlang sa daan. Sige, punta tayo sa Hollow Spirit Grotto Heaven. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Agad niyang binago ang kanyang anyo sa 5th-tier Heavenly Immortal, Xia Yuanxing, at patuloy na ginamit ang teleportation formation. Pagkatapos ng ilang paikot-ikot, sa wakas ay nakarating na siya sa Hollow Spirit Grotto Heaven. Gayunpaman, ang Hollow Spirit Grotto Heaven na ito ay hindi ang tunay, ngunit isang sangay. Ang Hollow Spirit Grotto Heaven ay isang isla, ngunit ito ay napakalaki. Bagamat isa lamang itong maliit na Grotto Heaven, sapat na para tumangala si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, mayroong mga eksperto sa antas ng Jade Immortal sa maliit na Grotto Heaven na ito. Dumating si Yezuan sa Hollow Spirit Grotto Heaven, at naramdaman ang hindi mabilang na aura na mas malakas kaysa sa kanya. Sa lugar na ito, siya, isang second-tier Heaven Immortal, ang pinakamahina na pag-iral. "Hoy, anong ginagawa mo?" Isang boses ang lumipad. Nilingal ni Yezuan ang kanyang ulo upang tingnan at nakita ang isang disipulong nakasuot ng damit ng Spirit Void Cave na naglalakad. "Dumating ako na may dalang sulat," sabi ni Yezuan at kinuha ang sulat. Sa sandaling ito, binago na niya ang kanyang hitsura mula sa henyo ng Xia Clan, si Xia Yuanxing, patungo sa kanyang nakababatang pinsan, si Xia Yuanlong. "O sige, pasok ka na." Hindi pinigilan ng disipulo ng Void Spirit Cave Heaven si Yezuan at pinayagan siyang makapasok. Nakahinga ng maluwag si Yezuan dahil naramdaman niyang ang disipulong ito ng Void Spirit Cave Heaven ay malamang na isang high-level na Sky Immortal. Nakakakilabot. Sa daan, marami siyang nakasalubong na tao. Pumasok silang lahat na may dalang mga sulat. Gayunpaman, ang mga antas ng paglilinang ng mga taong ito ay mas mataas kaysa sa kanya. Hindi nagtagal, dumating siya sa harap ng isang malaking bulwagan at iniabot ang sulat sa isang deacon. Oh, ang nakababatang pinsan ni Xia Yuanxing. Bahagyang nagulat ang deacon. Pinalaki niya si Yezuan at sinabing, si Xia Yuanxing ay tao ni Yuan Yi. Siya ang pinakatak at gusto siya ni Yuan Yi. Ngayong nakapasok ka na, dapat ka ring pumunta sa East Island kung nasaan si Yuan Yi. Yuan Yi, East Island. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at hindi maintindihan ang sitwasyon. Bago siya makapagsalita, naglabas ang deacon ng isang token na may nakasulat na dalawang salita, East Island.
Nakita ni Yezuan ang token na ito sa interspatial ring ni Zia Yuanxing. Ang maliit na kuwebang langit na ito ay nahahati sa gitnang isla, silangan, timog, kanluran, at hilagang mga isla. Ang mga disipulo ay nanirahan sa 4 na isla, kaya si Yezuan ay naatasan sa East Island. Pagkatapos, si Yezuan ay dinala sa isang tirahan sa East Island ng isang disipulo. Senior Brother Yuan Yi, pasok ka ba? Sigaw ng alagad ng Void Spirit Cave Heaven. Umalis na si Senior Kuya Yuan Yi. Anong meron? Biglang may lumabas na binata at sinabing, "Hello, Senior Brother." Siya si Zia Yuanlong, ang nakababatang pinsan ni Zia Yuanxing, paliwanag ng disipulo. Oh, ang nakababatang pinsan ni Zia Yuanxing. I see. Tumango ang binata. Pagkatapos, umalis ang disipulo na nagpadala kay Yezuan dito. Gayunpaman, nalaman ni Yezuan na ang uniforme ng disipulong ibinigay sa kanya ng deacon ay hindi katulad ng suot ng binata sa kanyang harapan. Bakit hindi bumalik ang pinsan mo? Tanong ng binata. Oh, may inaasikaso siyang mga bagay sa pamilya, sagot ni Yezuan. Then go clean up that residence. Remember to be careful because that's Senior Brother Beiyang's residence. If you mess it up, then not to mention your cousin brother, even I won't be able to protect you. Malamig na ungol ng binata. Malinis. Nagtaas ng kilay si Yezuan at biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam. Kalokohan, isa kang handyman na disipulo tulad ni Zia Yuanxing. Sa tingin mo ba isa kang opisyal na disipulo? Ngunguso ang binata. Isang handyman na alagad. Hindi ko inaasahan na si Zia Yuanxing ay isang handyman na disipulo. Nakakagulat, naisip ni Yezuan sa kanyang sarili habang pinaikit ang kanyang mga mata. Kung alam niya, hindi siya pupunta sa Illusory Spirit Grotto Heaven. Gayunpaman, dahil nandito na siya, kailangan niyang humanap ng pagkakataong makaalis. Ang disipulong nasa harap niya ay hindi bababa sa isang mataas na antas na Heaven Immortal. Hindi siya isang taong kayang masaktan, kaya tahimik lang siyang pumunta doon. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, aalis siya sa maliit na Grotto Heaven. Kung tutuusin, akala niya isa siyang opisyal na disipulo. Pumasok si Yezuan sa bahay ni Senior Brother Biyang at tiningnan ito. Ang bahay ng opisyal na alagad ay itinayo na may mga porma sayon. Hindi ito masisira ng mga ordinaryong tao kahit na natagpuan nila ito. Kahit na hindi niya kilala kung sino si Senior Brother Biyang, tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Kaya naman pinadala niya si Yezuan, isang second stage Heaven Immortal, para linisin ito para maiwasan ang anumang gulo. Pumasok si Yezuan sa bahay ni Senior Brother Biyang at iniskan ito gamit ang kanyang Eye of Revelation. Napakaraming mga nakatagong bagay, lahat sila ay nakaset up na may pagtatago at mga depensibong porma sayon. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Magiging mahirap para sa mga ordinaryong tao na mahanap ang mga concealment formation na ito dahil nakatago ang mga ito sa ilang mekanismo ng Webbles. Gayunpaman, si Yezuan ay mayroong Eye of Revelation. Ang mga nakatagong bagay na ito ay hindi mitatago sa kanya. Gayunpaman, ang mga depensibong porma sayon ay isang problema. Ang aking Devo-uling system ay na-upgrade sa antas ng Immortal. Maraming mga tool para masira ang mga porma sayon dito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Mayroon na siyang balak na lisanin ang Illusory Spirit Grotto Heaven. Paanong hindi niya makukuha ang windfall sa harap niya? Aalis na siya pagkatapos niyang kunin isang matalas na karayom, isang matalas na sandata para masira ang mga porma sayon. Ipinagpalit ni Yezuan ang isang matalim na karayom mula sa Immortal Level Devo-uling System. Pagkatapos, pumunta siya sa gilid ng bibig at kumatok ng 2 beses bago binuksan ang isang mekanismo. Mayroong interspatial ring sa lihim na kompartimento. Gayunpaman, mayroong isang maliit na defensive formation. Kabanata 1702, Poof. Agad na sinira ng Broken Needle ang defensive formation. Pagkatapos, kinuha ni Yezuan ang interspatial ring. Napakaraming bagay. Matapos imbestigahan ni Yezuan ang nilalaman ng singsing, hindi napigilan ng kanyang mga mata na maglabas ng 2 sinag ng liwanag. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Isa ka na ngayong Tier 3 Heavenly Immortal. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Lightning Ember. Isa ka na ngayong Tier 5 Heavenly Immortal.
Ding! Nakagawa si Wei Zhenchen ng tagumpay. Isa ka na ngayong Tier 5 Heavenly Immortal. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang Ghost Dome Emperor. Isa ka na ngayong Tier 5 Heavenly Immortal. Isa pa, hindi pa tapos. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang Host. Isa ka na ngayong Tier 4 Heavenly Immortal. Ding! Si Lightning Ember ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Isa ka na ngayong Tier 6 Heavenly Immortal. Ding! Si Wei Zhenchen ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Isa ka na ngayong Tier 6 Heavenly Immortal. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang Ghost Dome Emperor. Isa ka na ngayong Tier 6 Heavenly Immortal. Ang Interspatial Ring na ito lamang ang nagbigay daan kay Ye Zuan at sa iba pa na gumawa ng 2 tagumpay. Mula dito, makikita kung gaano karaming mga kayamanan ang naroroon. Haha, tama ang pinili ko sa pagkakataong ito, tumawa si Ye Zuan. Pagkatapos, kinuha niya ang Broken Needle at sinira ang iba pang porma sayon. Sa kwartong ito, mayroong kabuuang 3 nakatagong Interspatial Ring. Nasira na ni Ye Zuan ang isang porma sayon, kaya 2 na lang ang natitira. Matapos mahanap ni Ye Zuan ang 2 pang Interspatial Ring, narinig niyang muli ang notification ng system. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang Host. Isa ka na ngayong Tier 4 Heavenly Immortal. Hindi lamang iyon, ngunit ang matandang puno at ang 2 pa ay humiwalay din kay Ye Zuan. Lahat sila ay nakalusot sa Tier 7 Heavenly Immortal. This time, malaki na talaga ang ani. Ngayon, hinalugog na niya ang mansyon ni Senior Brother Bei Yang. Sok! 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 Ngumisi si Ye Zuan. Bigla na lang ayaw niyang umalis dahil hindi naman siya nagmamadali. Bagamat ang 3 Interspatial Ring ay hindi lahat ng pag-aari ni Senior Brother Bei Yang, at maaaring itinago niya ang mga ito sa ibang mga lugar, napakaganda na nito. Kung may iba pang mansyon ng Senior Brothers, maganda ito. Halika, halika, halika. Super Vacuum Cleaner, linisin mo lahat. May ipinagpalit si Ye Zuan mula sa Immortal Level Devouring System upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Pagkatapos, nagtago siya ng lakas at naglakad palabas para hanapin ang binata kanina. Senior Brother, tapos na akong maglinis, sabi ni Ye Zuan. Oh, medyo nagulat ang binata, at saka siya personal na pumunta para tingnan. Tunay ngang napakalinis nito, walang bahid ng alikabok. Ilang taon nang hindi nakabalik si Senior Brother Biang. Malamang babalik siya agad. Hindi maglalakas loob na pumasok ang mga normal na tao para maglinis, kaya maraming alikabok. Mabuti ang ginawa mong paglilinis hanggang sa ganito. Labis na nasiyahan ang binata. Pagkatapos, kumuha siya ng pil mula sa kanyang Interspatial Ring at itinapon ito kay Ye Zuan. This is your reward. Next, go at linisin mo ang mansion sa likod mo, sabi ng binata. Oo kuya, tuwang-tuwa si Ye Zuan at bumalik sa trabaho. Paano kung siya ay isang alagad na alagad? Isa itong pagkakataon para sa kanya. Galing. Ang pangalawang silid na ito ay bahagyang mas malinis kaysa sa tirahan ni Senior Brother Biang. Gumamit muna si Ye Zuan ng Super Vacuum Cleaner para linisin ito bago niya sinimulang sirain ang array. Mayroon lamang isang nakatagong lugar sa silid na ito, at ito ay nasa likod ng isang pader. Ginamit ni Ye Zuan ang Eye of Revelation para hanapin ang mekanismo, pagkatapos ay ginamit ang karayom para masira ang array para makuha ang Interspatial Ring. Ang may-ari ng mansyon na ito ay walang mataas na cultivation base at hindi masyadong mayaman, kaya hindi makalusot si Ye Zuan. Upang maiwasan ang pagdududa, sinadya ni Ye Zuan na manatili sa silid ng ilang sandali bago lumabas. Gayunpaman, nang matagpuan niya ang binata, nalaman niyang may kasama siyang iba. Ano, sinabi mo na namatay si Senior Brother Biang sa panahon ng paglilitis? Hindi napigil ang mapabulalas ng binata. Nang marinig ito ni Ye Zuan, hindi niya maiwasang magtaas ng kilay. Namatay si Senior Brother Biang. Sa madaling salita, ang mga bagay na kinuha niya ay walang may-ari sa simula. Hindi nagtagal, umalis na ang 2 alagad na naghatid ng mensahe. Senior Brother, ang mansyon ay. Pagkaalis ng 2 disipulo, sinabi ni Ye Zuan sa binata. Pero bago pa man siya makatapos ay winigiwi na ng binata ang kanyang kamay at pinutol siya. Wait here, babalik ako agad. Tumingin si Ye Zuan sa likod ng binata habang siya ay umalis.
Hulaan ni Yezuan na pupunta siya sa mansyon ni Senior Brother Biang. Ang binata ay isang Tier 7 Heavenly Immortal. Matapos makapasok si Yezuan sa Tier 4 Heavenly Immortal, nakikita niya ito. Sa kanyang cultivation base, maaaring hindi niya masira ang mga arrays na iyon. Bukod dito, nasira na ni Yezuan ang 3 hanay ng hindi nag-iiwan ng bakas. Kahit na alam ng binata ang mekanismo, makikita lang niya ang walang laman na secret compartment. Hindi nagtagal, bumalik ang binata na may malungkot na ekspresyon. Mabilis siyang naglakad papunta kay Yezuan. "Senior kuya, anong meron?" Blankong tanong ni Yezuan. Naramdaman ng binata na si Yezuan ay isa lamang Tier 2 Heavenly Immortal. Hindi tiyak kung matutuklasan niya ang hanay ng pagtatago, lalo pat masira ito. Bukod dito, walang mga bakas sa lihim na kompartimento. Nangangahulugan ito na ang kanyang kakayahang masira ang array ay napakataas, o wala talagang array. Sinubukan ng binata si Yezuan, ngunit walang mali sa kanyang sagot. Di kaya walang iniwan si Senior Brother Biang sa kwarto. Sa isip ng binata, hindi niya matiyak. Kung tutuusin, wala siyang magandang relasyon kay Senior Brother Biang. Kaya, naayos ang usapin. "You did well today. The 2 rooms are very clean. You're much better than that glib bastard cousin of yours." Tumango ang binata bilang kasiyahan. "Sundan mo ako mula ngayon. Ang pangalan ko ay Huang Shu. Pagkaraan ng 100 taon, ginagarantiyahan kong magiging opisyal ka ng alagad." "Salamat, kuya-kuya." Nagmamadaling nagpasalamat si Yezuan. Gayunpaman, lihim niyang inilibot ang kanyang mga mata sa kanyang puso. Isang Tier 7 Heavenly Immortal lang ang nang-ahas na maging kuya niya. Saan niya nakuha ang lakas ng loob niya? Bukod dito, aabutin ng 100 taon upang maging opisyal na alagad. Imposible iyon. Si Yezuan ay 30 taong gulang pa lamang ngayon. Kung talagang binibilang niya, 15 taon lang sana siyang nagtanim. Anong klaseng biro ito para hilingin sa kanya na sundan ang isang tao sa loob ng 100 taon? Gayunpaman, kahit na ang trabahong ito ay mahirap na trabaho para sa iba, ito ay isang pagpapala para kay Yezuan. Mayroong libu-libong mansyon sa East Island. Bagamat maraming alagad na alagad, hindi sila mapakali na linisin sila. Kung hindi sinasadyang gumawa sila ng mali, sila ay nasa problema. Sa makatuwid, karaniwan nilang tinutulungan ang kanilang mga nakatatandang kapatid na lalaki na magsagawa ng mga gawain, maghatid ng mga mensahe, at iba pa. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga gawaing ito ay ibinigay kay Yezuan, na nakakuha ng lahat ng ito. Sa 3 araw, naglinis si Yezuan ng daan-daang mansyon. Bagamat marami sa kanila ang walang laman, hindi naman masama ang kanyang ani. Pagkaraan ng 3 araw, nakapasok si Yezuan mula sa Tier 4 Heavenly Immortal tungo sa Tier 5 Heavenly Immortal. Ang lumang puno at ang iba pang 2 ay nakalusot din mula sa Tier 6 Heavenly Immortal hanggang sa Tier 8 Heavenly Immortal. Ngayon, sa lakas ng bloodline ni Yezuan, kahit isang Tier 9 Heavenly Immortal ay hindi masasabi kung itinago niya ang kanyang lakas, maliban kung ito ay isang Spirit Immortal Expert. Sa 3 araw na ito, naunawaan din ni Yezuan ang ilusyon ng maliit na Grotto Heaven na ito. Ang East Island ang pinakamahina sa 4 na isla. Ang pinakamalakas ay isang Tier 9 Heavenly Immortal. May mga eksperto sa Spirit Immortal sa North, South, at West Islands. Magandang balita ito para kay Yezuan. Gayunpaman, sa 3 araw ni Yezuan, isang grupo ng mga disipulo na lumabas upang magsanay ay biglang bumalik. Kabanata 1703, Yezuan, tinatawag ka ni Senior Brother Huang Shu. May sumigaw mula sa labas ng tirahan ni Yezuan. May nabuhay na naman. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagmamadaling lumabas ng pinto. Gayunpaman, nang makita niya si Huang Shu, napagtanto niya na ang mga bagay ay hindi tulad ng iniisip niya. Sa oras na ito, mayroon ng ilang opisyal na mga disipulo na nakatayo sa tabi ni Huang Shu. Ang kanilang mga ekspresyon ay pangit, at ang kanilang mga tingin ay lahat kay Yezuan. "Ikaw si Yezuan," sabi ng isang binata na dilaw ang mukha. "Senior brother, ikaw ay," lumingon si Yezuan kay Huang Shu. "You don't have to worry about that. I just want to ask you, nung nilinis mo ba yung mga mansion nila kanina, wala ka bang naiwang bakas?" Diretsong tanong ni Huang Shu.
Walang naiwang bakas. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Yezuan. Malamang ang mga taong ito ang may-ari ng ilang mansyon na binisita niya noon, at ngayon ay narito sila para mag-imbestiga. Senior Kuya, naglinis lang ako. Wala akong ginalaw. Nagmamadaling sabi ni Yezuan, na nagkukunwaring nalilito. Bagamat hindi siya natatakot sa mga taong ito, maraming Spirit Immortals at maging Jade Immortals sa Void Spirit Cave. Sigurado ka ba? Nanlaki ang mata ng binata na dilaw ang mukha. Biglang kumalat ang isang aura at idiniin si Yezuan. Sigurado ako. Tumango si Yezuan. May pagkakamali ba? Ang porma mo ay ako ang nag-set up. Ang batang ito ay isa lamang second-tier Heaven Immortal. Baka hindi na niya mahanap ang mekanismo. Ang kanyang Immortal Sense ay may tatago rin sa Concealment Formation, lalo pat sirain ang formation at kunin ang Interspatial Ring. Isang mahabang buhok na disipulo ang nagtanggol kay Yezuan. Hindi ito maaaring makatulong. Masyadong mababa ang kaharian ni Yezuan. Bilang second-tier Heaven Immortal, halos hindi siya maging isang alagad na disipulo. Kailangang malaman ng isa na ang disipulong ito na nagsalita para kay Yezuan ay isa ng Tier 9 Heavenly Immortal. Kahit na ang isang Tier 7 Heavenly Immortal ay maaaring hindi ma-detect ang formation na itinakda niya, kaya paanong magagawa iyon ni Yezuan? Kung ganoon, ano sa tingin mo ang nangyayari? 2 taon lang kaming wala, ninakawan na kami. Sabi, ng binata na dilaw ang mukha. Ngunit hindi ibig sabihin na ninakawan ito ng isang ranggo ng 2 Heavenly Immortal, tama ba? Sabi ng mahabang buhok na alagad. Sa katunayan, napakababa ng ranggo ng 2 Heavenly Immortal. Ito ang pinakabuod ng usapin. Maaaring may isang Spirit Immortal expert ang nakapasok sa East Island. Biglang sabi ni Huang Shu. Ang ibang 3 isla ay hindi man lang nag-abala na pumunta sa East Island. Ngunit kung ang isang disipulo sa Spirit Immortal Realm ay pumasok, talagang hindi natin malalaman. Dahil iyon ang kaso, iulat natin ito sa mga nakatataas. Sa huli, nagpasya ang lahat na iulat ang bagay na ito. Bagamat hindi sila nawala ng maraming bagay, hindi nila maaaring pabayaan ang bagay na ito. Kailangan nilang hanapin ang magnanakaw. Sa sandaling ito, si Yezuan ay lihim na tumatawa sa kanyang puso, dahil ang lahat ay ginawa niya. Gayunpaman, dahil itinago niya ang kanyang tunay na antas ng paglilinang, imposibleng masubaybayan ito pabalik sa kanya. Gayunpaman, ang mga bagay sa bahay ay talagang hindi gaanong kumpara sa kung ano ang nasa kanila ng mga alagad. Matandang puno, humanda ka sa paglipat. Kinaykit ni Yezuan ang kanyang mga mata at inilipat ang kanyang boses sa old tree. Walang problema, tumugon ang matandang puno sa lugar ng pagtatanim. Napag-usapan na nila dati na kung malantad ang bagay na ito, ang Old Tree, isang miyembro ng Demon Clan na nagpino sa Demon Heart, ang magiging scapegoat. Walang kahit isang Spirit Immortal sa East Island, at ang Old Tree ay isa ng ika-8 baitang Heaven Immortal. Invincible na siya sa East Island. Kung kikilos siya, walang makakapigil sa kanya. Hanggat kaya niyang nakawan ang lahat sa bilis ng kidlat, kikita siya. Sa pag-iisip nito, direktang pinakawalan ni Yezuan ang Old Tree at ang 2 pa. Ang hitsura ng 2 8th grade Heaven Immortal Expert, Old Tree at Ghost Dome Great Emperor, ay agad na napansin ng lahat. Hahaha, humanda ka sa kamatayan. Tumawa ng malakas ang Old Tree. Sa isang iglap ay sumulpot siya sa harap ng binata na dilaw ang mukha at sinuntok ito ng malakas. Bam! Ang binata na may dilaw na mukha ay isang ika-9 na baitang Heaven Immortal. Sinuntok ang kanyang dibdib, at maging ang kanyang Immortal Heart ay nasa kamay ng kanyang kalaban. Sok! 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 Huwag kang gagalaw, baka durugan ko yung Immortal Heart mo. Nakangiting paalala ni Old Tree sa kanya. Bago pa man makapag-react ang sinuman, hinubad na ni Old Tree ang interspatial ring ng binata na dilaw ang mukha. Kasabay nito, itinapon niya ang 9 Dragon's Thunder Chain. Ang lahat ay agad na nakulong. Pagkatapos, oras na para sa isang malaking labanan. Sa mga taong ito, maliban sa binata na may dilaw na mukha at ang mahabang buhok na disipulo, na mga Heaven Immortals sa ika-9 na baitang, ang iba ay mga Heaven Immortals sa ika-8 baitang at ika-7 baitang. Hindi sila tugma para sa Old Tree at sa 2 pa. Sa isang iglap, ninakawan sila. Pagkatapos, nawala ang Old Tree at ang 2 pa sa isang iglap.
Dinala sila ni Yezuan. Sa lugar ng pagtatanim, ibinigay ni Old Tree at ng dalawa pa ang interspatial ring kay Yezuan. Pagkatapos, lumitaw muli sila sa malayo. Anong klaseng lakas ito? Gulat na gulat ang binata na dilaw ang mukha at ang iba pa. Habang sila ay gulat na gulat pa, si Old Tree at ang dalawa pa ay nagsimula ng gumawa ng kalituhan. Sila, siguradong ninakawan tayo, lumabas ka dali, may sumilip sa East Island para magnakaw. Sa isang iglap, nabuhay ang kapaligiran ng buong East Island. Isang kahihiyan na ang isang miyembro ng Demon Clan na Nagle-inang ng Demon Heart ay nakalusot sa Hollow Spirit Cave. Kaagad, maraming tao ang nagsimulang magkukumpulan. Para kay Yezuan, siya ay nanunood mula sa ibaba. Ito ay isang malaking bagay. Siguradong mararamdaman ito ng Middle Island. Pagkatapos, tiyak na darating ang mga Spirit Immortals para tumulong. Hindi na ako makakatagal pa rito. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, nagkalkula sa kanyang puso. Sa nakalipas na 3 araw, talagang nakakalap siya ng impormasyon tungkol sa maraming mansyon, na lahat ay walang nakatira. Maari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para pagnakawan sila. Pero bago iyon, kailangan muna niyang pagbutihin ang kanyang lakas. Ding! Nakalusot ang host. Isa na siyang ika-6 na baitang Heaven Immortal. Ding! Nabasag na ang Ember of Thunder Fire. Isa na siyang 9th grade Heaven Immortal. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Isa na siyang 9th grade Heaven Immortal. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Emperor. Isa na siyang 9th grade Heaven Immortal. Ang mga interspatial ring na iyon ay sapat na para makalusot si Yezuan. Dahil may mga tao sa paligid ngayon, hindi agad nakalusot si Yezuan. Ngayon, ang Old Tree ay ang tunay na walang talo na Heaven Immortal. Kahit na dumating ang isang Spirit Immortal, maaaring hindi siya mapigilan ng isang mababang antas na Spirit Immortal. Yezuan, huwag kang duwag. Kahit na dumating ang isang Spirit Immortal, hayaan mo akong gawin ito. May gusto akong agawin. Sa oras na ito, biglang dumating ang isang boses mula sa plant space. Iyon ay ang Little Demon King. Okay, agad namang sumang-ayon si Yezuan. Sa pagkilos ng Little Demon King, ito ang pinakamaganda. Sa langit sa itaas ng East Island, nagkaroon na ng malaking away. Gayunpaman, ang Old Tree at ang iba pang 2 tao na nakalusot sa ika-9 na baitang Heaven Immortal ay napakalakas. Lalo na ang Old Tree, na sumanib sa Purple Extreme Demon Heart at nagtataglay ng Purple Extreme Demon Flame, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Kakayanin pa niya ang pag-atake ng isang 9th grade Heaven Immortal. Bukod dito, walang makakahabol sa kanyang bilis. Mayroong maraming mga disipulo sa East Island, higit sa 500 katao, ngunit mayroon lamang mga 10 ika-9 na baitang Heaven Immortals. Ang 10 tao na ito ay ang mainstay ng East Island, ngunit wala silang magagawa kapag nakaharap sa Old Tree. Kabanata 1704, Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Isa na siyang 7th grade Heaven Immortal. Ding! Ang Ember of Thunder Fire ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Isa na siyang 1st grade Spiritual Immortal. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Wei Zhenchen. Isa na siyang 1st grade Spiritual Immortal. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang Ghost Dome Emperor. Isa na siyang 1st grade Spiritual Immortal. Ang lumang puno at ang iba pa ay nalagpasan ang mga tanikala ng langit na walang kamatayan at naging espiritual na mga immortal. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa wakas ay dumating ang ilang makapangyarihang mga disipulo. Ano ang sitwasyon sa East Island? Lumipad ang 3 alagad. Naramdaman sila ni Yezuan at nalaman niyang hindi niya nakikita ang mga ito kahit na siya ay isang ika-7 baitang Heaven Immortal. Sila ay hindi bababa sa ika-3 baitang Spiritual Immortals. Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang Spiritual Immortals ang pangunahing antas ng paglilinang sa maliit na grotto heaven na ito. Ang East Island ay puno ng Heaven Immortals dahil tinawag itong Island of Newcomers. Ang mga alagad na may potensyal ay nasa iba pang 3 isla. Ang pinakamalakas ay ang North Island. May mga 9th grade Spiritual Immortal Disciples pa nga doon. Bitawan mo ako at patayin sila. Sigaw ng Little Demon King of Chaos. Oo naman, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yezuan at direktang pinakawalan ang Little Demon sa harap ng 3 Spiritual Immortal Disciples.
Si Yezuan, na isa ng ikapitong baitang Heaven Immortal, ay hindi pa rin nakakakita sa Little Demon. Gayunpaman, sa paghusga mula sa hitsura ng Little Demon, hindi ito dapat maging isang problema. Sa karamihan, maaari lang siyang tumakas. Sok, sok, sok. Mahilig akong manakawan ng mga katulad mo. Ibigay mo sa akin ang mga gamit mo. Tumawa ng masama ang Little Demon at agad na dumating sa harap ng tatlong spiritual immortal disciples. Kaunting suntok ay pinalipad niya ang tatlo at sabay na kinuha ang interspatial rings nila. Walang masabi tungkol sa kanyang lakas. Yezuan, babalik ako kaagad. Nagpadala ang Little Demon ng voice transmission kay Yezuan at direktang lumipad palabas. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang labanan sa East Island. Gayunpaman, tumagal lamang ito ng 5 segundo bago ito natapos. Pagkalipas ng 5 segundo, ninakawan ang lahat ng mga alagad sa East Island. Lahat sila ay malubhang nasugatan, kabilang ang dosenang 9th grade Heaven Immortals. Kasabay nito, muling tumaas ang antas ng cultivation ni Yezuan. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Isa na siyang Tier 8 Heavenly Immortal. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi nakalusot ang tatlo mula sa matandang puno. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos makapasok sa Spirit Immortal Realm, kakailanganin nila ng mas maraming karanasan, ngunit malapit na. Sa aking kasalukuyang estado, sa palagay ko ay makakapunta ako sa South Island. Nag-isip sandali si Yezuan, pagkatapos ay lihim na pinunit ang Void at pumunta sa pasukan ng Minor Paradise. Kanina lang, noong sinamsam ng Old Tree at ng dalawa pa ang East Island, walang nakakaalam na may kinalaman ito sa kanya. Kung tutuusin, isa lamang siyang Tier 2 Heaven Immortal. Sa sandaling ito, nagbago ang kanyang hitsura at handa nang pumasok sa South Island. Hoy, saan ba nanggaling ang demonic cultivator na ito? How dare you make trouble in my Void Spirit Cave? You're courting death. Mag-ingat kayong lahat. Pambihira ang lakas ng munting bagay na ito. Ang bilis naman. Ang mga dagandong ng galit ay patuloy na maririnig mula sa abot tanaw. Iyon ang mga tunog ng labanan sa pagitan ng Little Demon King of Chaos at ng mga eksperto ng Grotto Heaven. Nang inag ang puso ni Yezuan, ang Little Demon King of Chaos na ito ay tunay na makapangyarihan. Kaya niyang labanan ang lahat ng mga eksperto ng Grotto Heaven ng mag-isa. Sino ang nakakaalam kung saang antas siya nilinang? Sa sandaling ito, nakapasok na si Yezuan sa South Island. Ang Void Spirit Cave na ito ay nahahati sa 4 na isla, Silangan, Timog, Kanluran, at Hilaga. Ang East Island ang pinakamahina. Wala man lang itong spiritual immortal. Pangalawa ang South Island. Ang pinakamalakas ay isang Tier 3 spiritual immortal. Kagagaling lang ng 3 alagad sa South Island. Matapos makapasok si Yezuan sa South Island, agad niyang pinakawalan ang Old Tree at ang dalawa pa at ninakawan muli ang mga ito. Sino nandyan? Sa sandaling lumitaw ang lumang puno, ang demonic chi na ibinubuga ng demonic heart ay agad na nakakuha ng atensyon ng iba. Gayunpaman, ang Old Tree ay isa na ngayong Tier 1 spiritual immortal. Gayon din ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Nang magsanib puwersa sila, halos hindi na sila matatalo sa South Island. Bukod dito, si Yezuan ay lihim na tinutulungan sila. Ding! Kontrolin ang matagumpay. Ding! Kontrolin ang matagumpay. Ding! Kontrolin ang matagumpay. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification ng system. Patuloy na kinokontrol ni Yezuan ang mga Tier 8 at Tier 9 Heaven Immortal na iyon. Di nagtagal, 50 na sila. Kinuha ni Yezuan ang lahat ng gamit ng 50 taong ito at pagkatapos ay sumali sa labanan. Biglang nagsimulang mag-away ang South Island. Matapos lamunin ni Yezuan ang mga interspatial ring na iyon. Sa wakas ay bumuti ang Old Tree at ang kaharian ng dalawa pa. Ikalawang baitang espiritual na immortal. Ngayon, walang sinuman sa South Island ang makakapigil sa kanila. Kabanata 1705. Gusto mo pa bang bumalik? Maaari kitang pabulaykan sa Grotto Heaven sa isang iglap. Biglang ngumiti si Yezuan. Of course I'm going. 5 araw at 5 gabi akong hinabol ng bastos na iyon. Paanong hindi ako makakaganti? Kinaikit ni Little Devil ang kanyang mga mata at sinabing, pabulaykan mo ako. I'll loot the Grotto Heaven. After that,
I'll give you 1% of the loot. 1% lang. Bulalas ni Yezuan. Hindi sapat ang 1%. Tiningnan ni Little Devil si Yezuan nang may panghahamak at sinabing, bilasan mo. Mukhang pauwi na ang lalaking iyon. Inisip ito ni Yezuan at naramdaman niyang hindi masama ang deal. Kung tutuusin, siya lang ang may pananagutan sa pagbukas ng pinto. Sa Grotto Heaven na iyon, mayroon lamang isang ika-6 na baitang Jade Immortal na nagbabantay dito. Mayroon ding ilang first grade at second grade Jade Immortals. Kung bumalik si Little Devil, maaari niyang pagnakawan silang lahat. Sa oras na iyon, sapat na ang 1% ng pagnakawan para makapag-level up siya ng ilang beses. Sa sandaling iyon, si Yezuan ay direktang bumagsak sa kawalan at bumalik sa Grotto Heaven. Gawin natin. Mabilis na sumugod si Little Devil. Sa pagkakataong ito, hindi pumasok si Yezuan. Nakatingin lang siya sa labas, handang buksan ang walang laman na pinto at umalis anumang oras. 10 araw na ang nakalipas mula noong huling beses siyang gumawa ng eksena sa Grotto Heaven. Sa oras na ito, ang ika-6 na baitang na si Jade Immortal ay hindi pa bumabalik, kaya walang sinuman sa Grotto Heaven ang katapat ng Little Devil. Hindi nagtagal, hinalughog ng Little Demon King of Chaos ang maliit na paraiso na ito at nagmamadaling umalis. Fair na, dumating ang Little Demon King of Chaos sa harap ni Yezuan. Pagkatapos, binuksan muli ng huli ang walang laman na pinto at mabilis na dumaan. Wala pang kalahating minuto ang prosesong ito. Kahit ang ika-6 na baitang Jade Immortal ay walang magawa. Sa oras na ito, bumalik si Yezuan sa bangin kasama ang Little Devil. Ibigay mo sa akin. Iniunat ni Yezuan ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. Kunin mo, kunin mo. Napakabigay din ng Little Devil of Chaos. Direkta niyang ibinato kay Yezuan ang Ring of Heaven and Earth, na naglalaman ng malaking bilang ng mga natural na materyales at makamundong kayamanan. Anya, sumunod ka sa akin sa hinaharap at tiyak na hindi kita pakikitunguhan ng masama. Ngayon, papasukin mo ako. Pipino ko ang lahat at sisikapin kong pinuhin ang isang pares ng pakpak ng demonyo. Pagkatapos, kahit na mayroong isang mahusay na flying sword, hindi ito makakahabol sa akin. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan nang matanggap niya ang Universe Ring. Pagkatapos, inilagay niya ang Little Demon King sa kanyang planting space. Ding! Ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at ngayon ay isang Tier 9 Heavenly Immortal. Ding! Nakalusot ang host at isa na ngayong First Stage Spirit Immortal. Ding! Ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at ngayon ay isang Second Stage Spirit Immortal. Ding! Ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at ngayon ay isang Third Stage Spirit Immortal. Sa pagkakataong ito, sunod-sunod na tumalon si Yezuan sa 4 na kaharian at direktang nakapasok sa ikatlong yugto ng Spirit Immortal Realm. Bilang karagdagan, ang lumang puno at ang iba pang 2 ay nakalusot din sa ika-6 na yugto ng espiritual na immortal na kaharian. Tinataya niya na kung lalamunan niya ang lahat ng samsam sa digmaan, maabot niya man lang ang ika-6 na yugto. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Hanggat tumaas ang kaharian ng Little Demon King, maaari siyang bumalik at manakawan muli ang 6th Stage Jade Immortal Realm. Kapag dumating ang oras na iyon, ano ang dapat ikatakot? Habang naglilinang ang Little Demon King, nagtago si Yezuan sa malayo upang maiwasang matagpuan ng 6th Stage Jade Immortal Realm. Hanggang sa ikatlong araw, anak, sa tansya ko, 3 araw pa akong makakatapos ng paglilinang, pagdating ng panahong iyon, itutuloy na natin. Mayroong kabuuang 36 na maliliit na Grotto Heaven sa ilalim ng Void Spirit Grotto Heaven. Aagawin ko silang lahat, sabi ni Little Demon King. Walang problema, ngumisi si Yezuan. Sa pagkakataong ito, nagkaroon na siya ng malaking paa. Ang swerte niya talaga, binigyan ni Yezuan ang Little Demon King ng isang lugar upang linangin, at sa tuwing magnanakaw ang Little Demon King, bibigyan niya si Yezuan ng maraming bagay. Ang dalawa ay nagpupuno sa isa't isa, at ang kanilang mga antas ng paglilinang ay tumaas. Makalipas ang 3 araw, natapos na ang Little Demon King sa paglilinang. Si Yezuan, isang third stage spiritual immortal, ay hindi pa rin nakakakita sa antas ng cultivation ng Little Demon King. Let's go! Ibalik mo ako. Gusto kong mahuli ang 6th stage Jade Immortal na yan.
Sabi ni Little Demon King. Okay, nakalkula na ito ni Yezuan. Agad niyang binuksan ang void door at bumalik sa maliit na grotto heaven. Sa oras na ito, nakabalik na ang 6th stage Jade Immortal. Naiulat na niya ang tungkol sa Little Demon King, ngunit walang dumating para tumulong. Matanda, nandito ako para maghiganti. Dumating ang boses ng Little Demon King bago ang kanyang katawan. Nang marinig ito ng ika-6 na yugto na si Jade Immortal sa maliit na grotto heaven, agad siyang nag-flash sa langit. Ano? Nang maramdaman ng 6th stage Jade Immortal ang aura ng Little Demon King, nagulat siya. Sa loob lamang ng ilang araw, ang Little Demon King ay lumaki sa isang antas na kahit siya ay hindi makita. Paano ito naging posible? Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang 50 araw na pagtatanim sa nakatanim na espasyo ay isang araw lamang sa labas ng mundo. Ang Little Demon King ay nagtanim sa nakatanim na espasyo sa loob ng 6 na araw, nakatumbas ng 300 araw. Bilang karagdagan, ang Little Demon King ay ang reincarnation ng isang eksperto. Ang bilis ng kanyang cultivation ay napakabilis, at hindi siya maabutan ng mga ordinaryong tao. Bago pa makapagsalita ang 6th stage na si Jade Immortal, ang pares ng itim na sungay sa ulo ng Little Demon King ay biglang kumurap ng 2 beses. Pagkatapos, isang mabilis na lumalawak na anino ang lumabas mula sa katawan ng Little Demon King. Mahusay na teknik ng Heavenly Demon Deterrence. Sa isang iglap, isang napakalakas na pressure ang bumagsak sa katawan ng lahat, na naging dahilan upang hindi sila makagalaw. Hindi pa banggitin ang mga spiritual immortals, maging ang 1st and 2nd stage Jade Immortals at ang 6th stage Jade Immortals ay hindi makagalaw. Yezuan, ipasok ang lahat. Biglang ipinadala ng Little Demon King ang kanyang boses. Ano? Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at hindi nag-react kahit sandali. Nabigla sila sa akin kaya hindi sila makagalaw. Kunin mo itong grotto heaven. Paliwanag ni Little Demon King. Nang marinig ito, sumulyap si Yezuan sa kanya at nalaman na ang noo ng 6th stage Jade Immortal ay nababalot ng malamig na pawis. Hindi talaga siya makagalaw. Ikaw, sino ka? Sa wakas ay ibinuka ng 6th stage Jade Immortal ang kanyang bibig at naglabas ng isang pangungusap. Kahit na ito ay ang Spirit Void Cave Master, sa harap ko, siya rin ay isang pag-iral na katulad ng isang langgam. Kahit na ang pinuno ng Navy Tide Nation na ito ay hindi makapasok sa aking mga mata, sabi ni Little Demon King of Chaos, Cave Master of Spirit Void, Lord of Navy Tide. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Isang Golden Immortal Expert ang minsang nagpakita sa Spirit Void Grotto Heaven. Gayunpaman, ang isang Golden Immortal ay isang langgam sa harap ng Lord of Navy Tide. Kabilang sa 108 Grotto Heaven sa ilalim ng Navy Tide, ang Spirit Void Grotto Heaven ay nireranggo sa ibaba. At ang Lord of Navy Tide ay isang super expert sa True Immortal level. Immortal, Heaven Immortal, Spirit Immortal, Jade Immortal, Golden Immortal, Mystic Immortal, Zinsian. Sa madaling salita, ang Lord of Navy Tide ay isang eksperto ng 7th stage Immortal. Ang ganitong pag-iral ay talagang hindi karapat-dapat sa pansin ng Little Demon King. Posible kaya na ang Little Demon King ay isang demonic cultivator ng Golden Immortal level na nalampasan ang True Immortal level. Lagok. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng 6th stage Jade Immortal na lunukan ang kanyang laway. Hindi gaanong naiintindihan ni Yezuan. Sa oras na ito, ginagamit na niya ang lugar ng pagtatanim upang kunin ang lahat ng tao sa Grotto Heaven. Kabanata 1706. Wala pang 3 minuto, lahat, kabilang ang ika-6 na baitang Jade Immortal, ay sinipsip sa lugar ng pagtatanim. Walang natira kahit isa. Pagkatapos, inilipat ni Yezuan ang buong Hollow Spirit Grotto Heaven sa planting space. Ding! Tumaas ang level ng planting space. Kasalukuyang nasa level 9. Sa sandaling ito, biglang nagbigay ng notification ang system. Ang lugar ng pagtatanim ay sa wakas ay nag-level up pagkatapos ng napakaraming eksperto na lumipat. Nang marinig ito, hindi maiwasang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Dali-dali niyang sinuli at nalaman na ang daloy ng oras sa lugar ng pagtatanim ay tumaas ng 100 beses. Ang 3 buwang pagtatanim sa lugar ng pagtatanim ay katumbas lamang ng 1 araw sa labas ng mundo. Hindi masama,
hindi masama. Ngumisi si Yezuan. Bagamat hindi gaanong nakinabang sa kanya ang pagpapabuti ng planting space, ito ay isang magandang bagay para kay Luoluo. Bagamat si Luoluo ay naglilinang kamakailan, na may patuloy na mapagkukunan ng paglilinang, nakapasok na siya sa antas ng Spirit Immortal. Pero ngayon, may mas mahalagang gawin. Maaari rin siyang makakuha ng 1% ng mga samsam ng ika-6 na baitang Jade Immortal. Kunin mo, iyong mga samsam sa digmaan. Sa lugar ng pagtatanim, hinati ni Little Demon ang mga samsam ng digmaan at ibinigay kay Yezuan. Matapos lamunin ang mga ito, muling tumaas ang antas ng cultivation ni Yezuan. Tumalon siya ng 2 level at naabot ang 5th grade Spirit Immortal level. Ang Old Tree at ang dalawa pa ay agad na nakapasok sa ika-8 baitang Spirit Immortal level. Sa mga araw na ito, mabilis na tumaas ang kanilang cultivation level kaya hindi makapaniwala si Yezuan sa kanyang sarili. Pumunta tayo sa susunod na Grotto Heaven. Gusto kong walisin itong buong Hollow Spirit Grotto Heaven. Sabi ni Little Demon. Ang Hollow Spirit Grotto Heaven ay nirerango sa ibaba ng 108 Grotto Heaven sa Navitide Nation. Gayunpaman, mayroon pa ring 36 na maliliit na Grotto Heavens. Sa pagkakataong ito, gustong walisin ng Little Demon ang lahat ng 36 na maliliit na Grotto Heavens. Bagamat 1% lamang ng mga samsam ng digmaan ang nakuha ni Yezuan, maaari siyang makalusot ng walang anumang pagsisikap. Paano niya pakakawalan ng ganoong magandang pagkakataon? Sumunod, dumating si Yezuan sa isang maliit na Hollow Spirit Grotto Heaven pagkatapos ng ilang pagliko at pagliko. Sa maliit na Hollow Spirit Grotto Heaven na ito, ang pinakamalakas na tao ay si Jade Immortal pa rin sa ika-6 na baitang. Kaya naman, naulit ang eksena noong araw na iyon. Ang lahat ay dinala ni Yezuan sa planting space. Kasunod nito, nagpatuloy si Yezuan at ang iba pa sa kanilang misyon. Sa sumunod na buwan, nawala ang Hollow Spirit Cave ng 18 maliliit na kuweba at lahat ng mga ito ay nawala. Gayunpaman, ang mga salarin ay 2 tao lamang, ang isa ay isang Devil Cultivator at ang isa ay isang Cultivator. Makalipas ang 1 buwan, ang antas ng cultivation ni Yezuan ay tumaas sa Tier 1 Jade Immortal, habang ang Old Tree at ang iba pa ay Tier 4 Jade Immortals. Ang lakas na ito ay napakalakas. Anak, naibalik na ang aking kaharian sa Jade Immortal na kaharian. Ngayon, kahit isang Golden Immortal ay wala nang magagawa sa akin. Ang susunod nating destinasyon ay ang Void Spirit Grotto Heaven. Direktang sabi ni Little Demon King of Chaos. Ano, isa kang Jade Immortal. Nagtaas ng kilay si Yezuan at napabulalas. Jade Immortal. Isa na siyang rank 1 Jade Immortal ngayon, ngunit itong Little Demon King of Chaos ay isa ring rank 1 Jade Immortal. Sa parehong antas, ang Eye of Revelation ay hindi nakakakita sa kanya. Gaano kalakas ang Little Demon King of Chaos? Ano ang dapat ipagtaka? Sa aking tuktok, maaari kong sirain ang Navitide sa pamamagitan ng isang alon ng aking kamay. Ako si Little Demon King of Chaos Chishu, isa sa 18 Heavenly King sa ilalim ng Sheer Sovereign of the Devil Realm. Malamig na bamantong hininga ang Little Demon King of Chaos. Devil Realm, Sheer Sovereign, isa sa 18 Heavenly Kings, Chishu. Bahagyang pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ngayon lang niya nalaman ang pangalan ni Little Demon King of Chaos. Ang Devil Realm ay kapareho ng Immortal Realm. Ito ang mundo ng Devil Cultivators. Dati may Demon Realm, pero wala na ngayon. Lumaban ako mula sa Devil Realm tungo sa Immortal Realm, ngunit nalinlang ako sa Immortal Realm, kaya nag-reincarnate ako at nagsimulang mag-cultivate muli. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang taong may orihinal na katawan ng Diablo, sabi ni Little Demon King of Chaos. Mukhang napakalakas. Hindi maiwasan ni Yezuan na mambabala siya. Sabay saglit na nagmuni-muni sa kanyang puso. Ang Sheer Sovereign of the Devil Realm ay dapat na isang pag-iral na alam ng lahat, at ang Little Demon King of Chaos ay isa sa 18 Heavenly Kings sa ilalim ng Sheer Sovereign. Siguradong hindi mababa ang status niya. Kaya naman, tinansya niya na ang munting Demon King ng Chaos na ito ay maaaring maipit sa antas ng isang nangungunang eksperto sa Devil Realm. Dapat siyang pabor sa kanya. Pumunta tayo sa Spirit Void Grotto Heaven na iyon at subukang kunin ang mga materyales.
Pagkatapos ay pupunta ako sa pag-iisa upang paikliin ang isang pares ng mga pakpak ng demonyo. Nagpatuloy ang Little Demon King of Chaos. Sinabi niya noon na gusto niyang magpalapot ng isang pares ng mga pakpak ng demonyo, ngunit wala siyang mga materyales, kaya hindi niya ito magawa. At ang Spirit Void Grotto Heaven na ito ay isang nangungunang kapangyarihan sa Navy-Tide Nation. Isang Golden Immortal Expert ang minsang lumitaw, kaya tiyak na hindi maliit ang kanyang lakas. Bagaman ang Golden Immortal na ito ay bumagsak sa isang mahusay na labanan, ang kanyang pundasyon ay napakayaman pa rin. Si Yezuan, isang first-grade Jade Immortal, ay hindi kwalipikado, ngunit ang Old Tree at ang iba pa ay talagang sapat na upang pumunta sa Spirit Void Grotto Heaven para gumawa ng eksena. Higit pa rito, mayroong isang sobrang eksperto tulad ng Little Demon King of Chaos, kaya ano ang dapat katakutin? Kaagad, nagsimulang magmadali si Yezuan sa kanyang paglalakbay. Bagamat lahat sila ay pinaghahanap kamakailan, hindi ito mahalaga. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay may paraan upang baguhin ang kanyang hitsura, at imposibleng makita ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay pagbabago ng mukha, hindi disguising. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Yezuan sa Spirit Void Grotto Heaven. Dati, tinatangkilik nila ang maliliit na Grotto Heavens, ngunit ngayon, ito na ang tunay na Spirit Void Grotto Heaven. Kaagad, ang Little Demon King of Chaos ay sumugod, at nagsimula ng isang paghahari ng takot sa Spirit Void Grotto Heaven. Kahit na ang Spirit Void Grotto Heaven ay walang kaaway sa Little Demon King of Chaos, ang Immortal Realm ay talagang katulad ng Mortal Realm. Ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ay nambibiktima ng mahihina, at ang mahihina ay palaging ang unang naaalis. Gayunpaman, ang Spirit Void Grotto Heaven ay isa pa ring Grotto Heaven, at may mga tala sa Navy-Tide Nation. Kahit na ang mas malalakas na Grotto Heaven ay hindi pinahintulutang salakayin ito, o sila ay hahanapin ng Navy-Tide Nation. Gayunpaman, ang Little Demon King of Chaos ay hindi natakot. Mayroon lamang isang Golden Immortal na eksperto sa Spirit Void Grotto Heaven, at wala ng iba pang Golden Immortals. Sa makatuwid, ang Little Demon King of Chaos ay walang kalaban-laban. Wala pang 3 minuto, ninakawan ng buong Spirit Void Grotto Heaven. Gayunpaman, mayroong isang 9th grade Jade Immortal sa Spirit Void Grotto Heaven, at hindi pa siya kayang pigilan ng Little Demon King of Chaos. Kaya naman, pagkatapos na pagnakawan ng lahat, nagmamadali siyang umalis. Eto, kunin mo ang 1% ng iyong pagnakawan. Sa planting space, ang Little Demon King of Chaos ay naghagis ng isa pang interspatial ring kay Yezuan. Ang kayamanan ng Spirit Void Grotto Heaven ay higit pa sa kabuuang kayamanan ng 36 na maliliit na Grotto Heaven. Bagamat 1% lang ang nakuha ni Yezuan, marami pa rin itong benepisyo. Ding! Nakalusot ang host, at isa na siyang 2nd grade Jade Immortal. Ding! Nakalusot ang host, at isa na ngayong 3rd grade Jade Immortal. Sa pagkakataong ito, tumalon siya ng 2 magkasunod na antas. Gayunpaman, nang si Yezuan ay lihim na natuwa, isang anino ang biglang namuo sa kalangitan. How dare you join hands with demonic cultivators to loot the Spirit Void Grotto Heaven? Isang malakas na sigaw ang umalangaw sa mga tainga ni Yezuan. Kabanata 1707. Sino nandyan? Nang inag ang puso ni Yezuan. Hindi man lang niya napansin kung paano lumitaw ang kabilang partido. At saka, bakit sa kanya haantong ang investigasyon? Magsalita ka, nasaan ang demonyong magsasaka? Galit na sigaw ng lalaking nakasuot ng golden armor. Senyor, anong demonic cultivator? Tanong ni Yezuan. Nag-aagawan pa rin. Ang aking Navy-Tide Nation ay itinayo sa isang walang kamatayang artifact. Nakita ko ng malinaw ang lahat ng ginawa mo. Sa tuwing ninakawan ng demonic cultivator na iyon ang Void Spirit Grotto Heaven, nasa malapit ka. How dare you say na wala itong kinalaman sa iyo? Ngumuso ang lalaking nakasuot ng golden armor. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na makikita ang kanyang pakulo. Hindi niya lang alam kung saan nanggaling ang golden armor na lalaking ito. Talagang mayroon siyang napakahusay na kakayahan. Siyempre, ang higit na ikinagulat ni Yezuan ay ang bansang Navy-Tide na ito ay talagang isang immortal na artifact. Munting Demon King, gumising ka dali.
Malaki ang problema natin. Agad na sumigaw si Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, ang Little Demon King ay nakapag-set up na ng formation sa planting space at nagsimulang mag-cultivate. Sa madaling salita, pinapalapot niya ang tinatawag niyang Devil Wings. Ang lugar ng pagtatanim ay teritoryo ni Yezuan. Sa prinsipyo, ang Little Demon King ay kailangang makinig sa kanyang mga utos pagkatapos pumasok sa planting space. Gayunpaman, ang mga pamamaraan ng Little Demon King na ito ay lumalaban sa langit. Kahit ang planting space ay hindi siya makontrol. Sa madaling salita, hindi magising ni Yezuan ang Little Demon King. Damn it, ang bilis talaga ng lalaking to. Galit na nagmura si Yezuan. Gayunpaman, maaari lamang niyang sisihin ang lugar ng pagtatanim sa pagiging masyadong mabagal. Ang 1 segundo sa labas ay 100 segundo sa loob. Hindi magsasalita. Fine. Nang makitang tahimik si Yezuan, sumigaw ang lalaking nakasuot ng golden armor sa mahinang boses at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Pumasok sa Black Devil Prison. Isang butas ang biglang bumuka sa lupa. Si Yezuan, na hindi na makagalaw, ay diretsyong nahulog. Ang pakiramdam na ito ay katulad noong una siyang pumasok sa walang kamatayang libingan. Nakatingin lang si Yezuan nang walang magawa habang siya ay umalis sa lupa at papalapit sa kaibuturan ng lupa. Gayunpaman, nakahinga ng maluwag si Yezuan. Akala niya doon na siya mamamatay. Ang proseso ng pagbagsak ay tumagal ng ilang araw. Sa ilang araw na ito, hindi makagalaw si Yezuan. Kasabay nito, ang Little Demon King sa planting space ay hindi rin nagising. Dapat itong malaman na higit sa 1 taon ang lumipas sa lugar ng pagtatanim. What the hell is that Black Demon Prison? Bakit hindi pa tayo dumarating? Pakiramdam ni Yezuan ay walang magawa, ngunit sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng malamig na aura sa kanyang likuran. Pagkatapos, nakita niya ang sarili niyang nahulog sa isang madilim na bangin. Walang laman ang kanyang paligid, at walang buhay na bagay. Kasabay nito, naramdaman din niyang sa wakas ay may galaw na niya ang kanyang katawan. Ito ba ang Black Devil Prison? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ang Black Devil Prison ay parang isang kulungan, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay matatagpuan sa ibaba. Sa sandaling iyon, dali-daling ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of the Void upang makita kung makakaalis siya sa mapanghamak na lugar na ito. Gayunpaman, tulad ng inaasahan niya, ang Eyes of the Void ay hindi magagamit. Ito ay masama. Ito ay isang trahedya. Hindi ko alam kung anong antas ang isang third-grade Jade Immortal dito. Gustong umiyak ni Yezuan ngunit walang luha. Dahil hindi siya makaalis, maaari na lamang niyang imbestigahan ang Black Devil Prison muna. Ang Black Devil Prison ay madilim, ngunit si Yezuan, na may Eye of Revelation, ay hindi nakakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa. Ngayong ang munting Demon King ay nasa pag-iisa, maaari lamang siyang umasa sa kanya. Old 3, Ghost Dome Great Emperor, Wei Zhantian, pumunta at tuklasin. Kung sakali, ipinatawag ni Yezuan ang matandang puno at ang dalawa pa. Okay, ang Old 3, na isa ng 6th grade Jade Immortal, ay tumugon at mabilis na tumakbo palabas. Naiwan sa kanila ang paggalugad sa Black Devil Prison. Dahil ito ay walang limitasyong muling pagkabuhay, dapat walang problema. Young Master, nahuli ko ang isang 1st grade Jade Immortal. Maya-maya, biglang sumigaw ang matandang puno. Nang marinig ito, mabilis na tumakbo si Yezuan at nakita ang isang lalaki na ang Immortal Heart ay nasalo ng Old Tree. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Sa 3rd grade Jade Immortal Realm ni Yezuan, agad niyang kinokontrol ang kabilang partido at pagkatapos ay hinanap ang kanyang kaluluwa. Ang Black Devil Prison ay orihinal na ginamit upang ikulong ang mga demonyong magsasaka sa Navy Tide Nation, ngunit kalaunan ay ginawa itong bilangguan para sa mga bilanggo. Kapag sila ay nagkamali, sila ay direktang aatake at iiwan upang ayusin ang kanilang sarili. Dahil walang paraan palabas, no way out. Imposible naman yun, di ba? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at maingat na hinanap ang kaluluwa ng lalaki. Natagpuan niya na may isang paraan palabas, ngunit ito ay lubhang mapanganib. Sa loob ng milyon-milyong taon, walang nagtagumpay. This time, tapos na talaga. Ang daan palabas ay tinatawag na bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Kahit sinong pumasok,
kamatayan lang ang naghihintay. Kahit ang Mystic Immortals ay ganoon din. Nang inag ang puso ni Yezuan. Isa na siyang Jade Immortal ngayon, sinundan ng Golden Immortal, at pagkatapos ay Mystic Immortal. Kahit ang isang Mystic Immortal ay hindi matagumpay na nakaalis. Tila ito ay sapat na mapanganib. Gayunpaman, hindi ganap na imposible para sa kanya na umalis, dahil nasa kanya pa rin ang Little Demon King. Bukod dito, ang Black Devil Prison na ito ay naitatag sa loob ng hindi mabilang na mga taon, at malamang na mayroong hindi mabilang na mga bilanggo sa loob. Pagdating ng panahon, basta hinalughog niya ito, baka mapatay niya ang daan palabas. Mayroon pang mga Mystic Immortal Demonic Cultivator sa Black Devil Prison na ito, at hindi ko magagamit ang Eyes of the Void ngayon, kaya kailangan kong mag-ingat. Kung hindi, ang dalawang doppelganger na ito ay magkakaproblema. Namilog ang mga mata ni Yezuan habang iniisip niya ang sarili. Walang mapa sa Black Devil Prison na ito, kaya hindi niya ito maaaring kopyahin, maliban kung siya mismo ang nag-explore nito. Hindi niya alam kung kailan lalabas sa pag-iisa ang Little Demon King. Sai, isang hakbang na lang ako. Napabuntong hininga si Yezuan. Sino ang nagtanong sa kanya na maging malas na matuklasan ng patrol ng Navy Tide Nation? Buti na lang at hindi siya nawala ng buhay. Ang Black Devil Prison na ito ay lubhang mapanganib. Hindi pa banggitin na walang paraan, ang hindi mabilang na mga demonic cultivator at mabangis na immortal na cultivator sa loob ay sapat na upang pahirapan siya. Sa makatuwid, kailangang maging maingat si Yezuan. Sa ganitong paraan, maaari lamang niyang hayaan ang Old Tree at ang dalawa pang tuklasin ang daan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ding, ang host ay nag-trigger ng isang random na gawain, tumakas mula sa Black Devil Prison. Ang gantimpala para sa pagkumpleto ng gawain ay i-unlock ang pangalawang immortal na Oiliary Bloodline na column. Biglang tumunog ang isang system notification. Matapos marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Matagal na siyang hindi nag-trigger ng isang random na gawain, at ngayon ay dumating na rin ito sa wakas. Haha, ang pangalawang Oiliary Bloodline column ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 DevR points para ma-unlock. Not bad, not bad. Ngumisi si Yezuan. With this random task, nagkaroon din siya ng motivation para mag-level up. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling makalabas sa Black Devil Prison. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Sa mga sumunod na araw, nakatagpo si Yezuan ng maraming demonyo at walang kamatayang magsasaka. Ang Black Devil Prison ay orihinal na ginamit upang makulong ang mga demonyong magsasaka, ngunit ang ilang mga kriminal na walang kamatayang magsasaka ay ikinulong din dito. Gayunpaman, ang mga demonic cultivator ay karaniwang mas malakas kaysa sa mga immortal na cultivator sa parehong antas. Kabanata 1708. Sa ikatlong araw pagkatapos pumasok si Yezuan sa Black Demon Prison, sa wakas ay nakatagpo siya ng isang kalaban. Isang demonic cultivator ng 9th grade Jade Immortal Realm. Ding! Patay na ang Ghost Dome Great Emperor. Ding! Nabuhay na muli ang Ghost Dome Great Emperor. Ding! Patay na si Wei Zhenchen. Ding! Nabuhay na muli si Wei Zhenchen. 4 na notification ng system ang sunod-sunod na tumunog, na nagpatigil kay Yezuan. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pangitain. Ngayon, nakita niya ang isang lalaking maitim ang balat na pumatay sa Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Binasag ng lalaking ito ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen sa pulbos gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas. Napakalakas niya. 3 araw na akong nasa Black Demon Prison, at ang pinakamalakas na nakilala ko ay isang 4th grade Jade Immortal. Hindi ko inaasahan na makikilala ko ang isang 9th grade Jade Immortal sa pagkakataong ito. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at inisip ang sarili. Isa na siyang 3rd grade Jade Immortal, habang ang Old Tree, Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen ay 6th grade Jade Immortals. Kung sila ay nagsanib puwersa, hindi dapat maging problema ang patayin ang maitim na balat na demonic cultivator. Matandang puno, pumunta ka. Agad na hinabol ni Yezuan ang Old Tree, na siyang pinakamalakas sa kanila. Kasabay nito, sumunod din siya, Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen.
Hanggat napatay niya ang 9th grade Jade Immortal na ito, maaari siyang makalusot kahit isang beses, o kahit 2 beses. Kahit na kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang trump card, dapat niyang patayin ang lalaking ito. Gamit ang Eye of Revelation, mabilis na nahanap ni Yezuan ang kanyang kalaban. Sa oras na ito, dumaan na ang Old Tree. Isa pang biktima, mamatay ka para sa akin. Ngumuso ang lalaking maitim ang balat at direktang sinuntok ang matandang puno. 9 Dragons Thunder Flash. Walang sinabi ang matandang puno at sumugod. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta sa likod ni Yezuan. Sa halip, hinintay niyang maglunsad siya ng palihim na pag-atake nang magsanib puwersa sila. Bang! Isang malakas na dagandong ang kumalat. Bagaman mayroong pagkakaiba sa tatlong kaharian, ang lakas ng dalawa ay hindi gaanong naiiba. Ang 9 Dragons Thunder Flash ng Old Tree ay isang beses na na-upgrade, at ang kapangyarihan nito ay tumaas ng 70%. Kasama ng power boost mula sa Yezuan bloodline, may kakayahan na ang Old Tree na hamanin ang mga kalaban na mas mataas sa kanyang level. Kahit na walang gaanong pagkakaiba sa lakas, ang lumang puno ay may iba pang paraan. Sa sandaling ito, nakita ng lalaking maitim ang balat na umaakyat sa kanyang kamay ang isang itim na apoy. Ang apoy na ito ay talagang nasusunog sa kanyang depensa sa balat, na nagdulot sa kanya ng hindi matiis na sakit. Ito ang maalamat na Purple Extreme Devil Flame. Laking gulat ng lalaking maitim ang balat. Ang Purple Extreme Devil Flame ay isang uri ng Devil Flame na ginawa pagkatapos pinuhin ang Purple Extreme Devil Heart. Ito ay isang uri ng apoy ng demonyo na umiiral lamang sa mga alamat. Hindi niya akalain na may makikita talaga siya ngayon. Talagang may Extreme Purple Demon Heart ang taong ito. Saan siya nanggaling? Hindi maiwasang magtaka ng lalaking maitim ang balat. Ang isang taong may Purple Extreme Demon Heart ay dapat may malakas na background. Siya ay nakakulong sa Black Demon Prison ng higit sa 100,000 taon, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Bago pa niya may buka ang kanyang bibig, muli siyang sinuntok ni matandang Shu, at muli silang nag-away. Sobrang lakas. Buti na lang, I have the Black Essence Devil Heart. Napakalakas ng pangangatawan ko. Kung ordinaryong tao lang, nasunog na ang braso nila, sa isip ng lalaking maitim ang balat. Sa sandaling ito, minarkahan na ni Yezuan ang kanyang kalaban ng Death Hunt Command. Kasunod noon, sunod-sunod na malaking galaw ang sumunod. Bumaba ang unicorn. Walang mamamatay na lumalaban na kaluluwa. Sword Blade Storm. Sa unang pagkakataon na bumaba ang unicorn, ipinatawag niya ang Flame Unicorn. Sa pangalawang pagkakataon na ipinatawag niya ang Ice Unicorn noong nasa Zia Clan siya. Sa pagkakataong ito ay ang Thunder Unicorn. Kinokontrol ng Thunder Unicorn ng kulog at kidlat. Isa pa, mabilis itong gumalaw. Ang lakas nito ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa lumang puno. Sa isang iglap, ang lalaking maitim ang balat ay inatake mula sa magkabilang panig. Hindi siya makatakas kahit gusto niya. Sa isang kisap mata, dehado na siya. Mata ng assassination. Immortal Slaying Breath Slash. 9 Dragons Sky Roaring Attack. Sa paggamit ni Yezuan at ng iba pa sa kanilang mga trump card, ang Black Essence Devil Heart sa katawan ng lalaking may maitim na balat ay tuwirang nagkahiwalay. Ang 9th grade Jade Immortal Demonic Cultivator ay agad na pinatay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nang tumunog ang system notification, sumugod na si Yezuan at tinanggal ang interspatial ring. Kahit na maraming bagay sa interspatial ring, mas mababa pa rin ito kaysa sa inaasahan ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay nananatili sa Black Demon Prison at hindi mapunan muli ang kanilang Heaven and Earth treasures. Maaari lamang nilang agawin ang mga ito. Bukod dito, magkakaroon ng mga pagkalugi. Ding! Ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang host ay isa na ngayong ika-4 na baitang Jade Immortal. Ding! Ang Ember of Thunder Fire ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang host ay isa na ngayong ika-7 baitang Jade Immortal. Ding! Si Wei Zhenchen ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang host ay isa na ngayong ika-7 baitang Jade Immortal. Ding! Ang Ghost Dome Great Emperor ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang host ay isa na ngayong ika-7 baitang Jade Immortal. Sunod-sunod na tumunog ang system notifications. Ang mga kaharian ni Yezuan at ng iba pa ay dumami.
Gayunpaman, bago mamatay ang lalaking maitim ang balat, gumamit siya ng isang lihim na pamamaraan upang magpadala ng mensahe sa iba. Ano, ang Purple Extreme Demon Heart? Sa isang sulok ng Black Demon Prison, binuksan ng isang lalaki ang kanyang mga mata. Natanggap niya ang balita ng pagkamatay ng kanyang kaibigan. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay ipakalat ang balita ng Purple Extreme Demon Heart. Sa oras na ito, hindi alam ni Yezuan ang tungkol dito at papunta pa rin siya. Sa kanilang kasalukuyang lakas, walang sinuman sa Jade Immortal Realm ang makakatapat sa kanila. Kahit na nakatagpo sila ng isang first-grade Golden Immortal, maaari pa rin silang lumaban. Siyempre, sa Black Demon Prison, maraming Golden Immortals. May mga Zuan Immortal pa nga, pati na ang mga Golden Immortals. Ang munting demonyong ito, hindi ko alam kung kailan siya nagsimula ng kanyang closed-door training. Isang taon na, medyo walang magawa si Yezuan. Ang isang araw sa labas ng mundo ay 100 araw sa planted space. Sa oras na ito, lumipas ang ilang araw, nakatumbas ng higit sa 1 taon. Gayunpaman, ang 1 taon ay parang kisap ng mata para sa kaharian na ito. Nasanay na sila. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang pagsasanay sa saradong pinto ay sinusukat sa mga taon. Ang ilang mga tao ay maaaring magsanay sa loob ng 10,000 taon. Ang 1 taon ay talagang hindi isang mahabang panahon. Gayunpaman, malamig ang puso ni Yezuan. Paano kung ang maliit na dyablo na ito ay kailangang pumasok sa saradong pagsasanay sa loob ng 1,000 taon? Hindi kaya isang trahedya iyon. Sigh, forget it. Aasa lang ako sa sarili ko. Napabuntong hininga si Yezuan. Ang kanyang kasalukuyang layunin ay ang mag-level up sa Zuan Immortal Realm. Noon lamang siya makakatayo ng matatag sa Black Demon Prison at hindi na kailangang paalalahanan ang mga natakot nang wala sa kanilang talino. Bagamat baka hindi pa rin siya makalabas, at least hindi siya malalagay sa panganib. Pagdating ng panahon, baka makaalis na lang siya sa kawalan. Sa kabutihang palad, ang maliit na dyablo ay hindi pumasok sa closed door na pagsasanay ng matagal. 3 araw pagkatapos ng kamatayan ng lalaking maitim ang balat, ang maliit na dyablo ay lumabas sa saradong pagsasanay. Pagkatapos ng pagsasanay, ang maliit na dyablo ay nag-condense ng isang pares ng mga pakpak ng demonyo at ang kanyang bilis ay tumaas. Boy, nagkaroon ka ba ng problema habang nasa closed door training ako? Tanong ng maliit na demonyo. Sa susunod na pumasok ka sa closed-door training, tandaan mong sabihin sa akin kung gaano kakatagal mananatili dito. Sinabi ng projection ni Yezuan na may malungkot na mukha, pumunta ka kaagad sa closed-door training pagkatapos na pagnakawan ng Hollow Spirit Cave. Ikaw ang naging dahilan upang ako ay matuklasan ng inspector ng Navy Tide Country at ipinadala sa Black Demon Prison na ito. Oh, Black Demon Prison. Medyo nagulat ang munting demonyo. Anong lugar ito? Kabanata 1709. Mystic Immortal. Kinaikit ni Little Devil ang kanyang mga mata. Isa lang ang true immortal sa Navy Tide. Hanggat naka-recover ako sa Mystic Immortal level, mababali ko ang kadena na ito. Sa panahong ito ng pag-iisa, maliban sa pagpino sa Devil Wings, napabuti rin niya ang kanyang cultivation base at cultivation base. Pupunta ako ngayon sa isang lungsod sa Black Devil Prison. Ang City Lord ay isang second-grade Golden Immortal. May kakayahan ka bang harapin siya? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Anyway, we made our fortune by lutang. Ganoon din kahit saan tayo magpunta. Gayunpaman, hindi natin maalis ang sama ng loob sa pagpasok sa Black Devil Prison. Biglang ngumisi si Little Devil. Nagningning ang mga mata ni Yezuan nang marinig niya ito. Paano? Paglabas natin, ito na ang araw ng pagkawasak ng Navy Tide. Sabi ni Little Devil. Agad na naunawaan ni Yezuan ang ibig niyang sabihin. Nais ng Little Demon King of Chaos na kunin ang buong Black Demon Prison, pagkatapos ay basagin ang walang kamatayang artifact at palayain ang lahat ng mga demonyong cultivator sa Navy Tide Nation para salakayin ang imperial na pamilya ng Navy Tide Nation. Sa katunayan, si Yezuan ay mas angkop para sa demonic cultivation. Sa ganitong paraan, mapapabuti niya ang kanyang pangangatawan at marahil ay mas malakas kaysa ngayon. Gayunpaman, magkasalungat ang Devil Heart at Immortal Heart. Parehong napaka-sensitive.
Kapag nagsimula ang isang demonyong paglilinang, siya ay magiging isang daga sa kalye. Iyon ang dahilan kung bakit pinili ni Yezuan na pinuhin ang Fast Immortal Heart. Sunod, ang Little Demon King of Chaos ay nagbuka ng kanyang napakalaking devil wings at dinala si Yezuan sa isang kalapit na lungsod. Kahit na ang kanyang kaharian ay kapareho ng kay Yezuan, isang pang-apat na baitang Jade Immortal lamang, ang kanyang lakas ay napakalakas. Hindi magiging problema para sa kanya na hamunin ang isang tao sa mas mataas na larangan. Ang Devil Wings ay napakabilis, higit sa 10 beses na mas mabilis kaysa sa Old Tree. Wala pang kalahating araw, dumating si Yezuan sa kalapit na lungsod. Wala silang pakialam kung ano ang tawag sa lungsod. Direktang sumugod si Little Devil. Mahusay na sining ng demonic, pagsasama-sama ng demonic. Walang sinabi si Little Devil at direktang ginamit ang kanyang trump card. Isang malaking anino ang lumitaw at lahat ng tao sa lungsod ay hindi makagalaw. Pagkatapos, sinimulang dalhin ni Yezuan ang mga taong ito sa kanyang planting space. Kahit ang Golden Immortals ay hindi makakalabas sa kanyang planting space. Ang City Lord ng lungsod na ito ay isang second-tier Gold Immortal, ngunit siya ay pinigilan ng Little Demon King hanggang sa punto na hindi na siya makagalaw. Pagkatapos, sinipsip siya sa lugar ng pagtatanim. Mayroong higit sa 100,000 tao sa lungsod. Sa huli, lahat sila ay naging mga alipin ni Yezuan, at lahat ng kanilang mga ari-arian ay kinuha. Pagkatapos, hinati ni Little Demon at Yezuan ang mga samsam sa digmaan ayon sa 99% at 1%. Shishu, nakakuha ka ng napakaraming makalangit na material at makamundong kayamanan, ngunit bakit napakababa ng iyong kaharian? Hindi maiwasang magtanong ni Yezuan. Anong alam mo? Ang original demon body ay nangangailangan ng malaking halaga ng makalangit at makalupang kayamanan. At saka, ang aking heavenly demon heart ay hindi pa napino. Ngumuso si Little Devil King. Ano? Ordinaryong demon heart ka pa rin? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Sa nakaraan kong buhay, pinino ko ang purple demon heart, ngunit hindi ito angkop para sa akin ngayon. Kung gusto kong sumanib sa isang heavenly demon heart na maihahambing sa isang heavenly demon heart, kailangan kong itaas ang aking ordinaryong demon heart sa isang tiyak na antas, sagot ni Little Devil King. Marami sa mga makalangit na material na kanilang nasamsam ay ginamit upang pinuhin ang immortal heart at demon heart. Gayunpaman, lahat sila ay ginamit ng Little Devil King para pinuhin ang kanyang ordinaryong demon heart. Kung gayon, mayroon bang paraan para pinuhin ito? Gusto kong palitan ang Zuan-G Immortal Heart ng Purple Demon Heart, tanong ni Yezuan. Kahit na ang Zuan-G Heavenly Fire ng Zuan-G Immortal Heart ay mas malakas kaysa sa Purple Demon Fire, ang Purple Demon Heart ay maaaring mapabuti ng kaunti ang kanyang pangangatawan. Sa relatibong pagsasalita, ang Purple Demon Heart ay mas cost-effective. Hindi, kung ito ay isang ordinaryong Immortal Heart, magkakaroon ako ng paraan. Gayunpaman, itong Zuan-G Immortal Heart ay hindi isang ordinaryong bagay. Ito ang pinakamataas na Immortal Heart ng Heavenly Fire Palace. Sa ngayon, mukhang mas mababa ito sa Purple Demon Heart, ngunit kung makuha mo ang Heavenly Fire 3 Mysterious Change ng Heavenly Fire Palace sa hinaharap, ang Zuan-G Immortal Heart na ito ay magiging 10 kalye sa unahan ng Purple Demon Heart, sabi ni Little Devil King. Ang Heavenly Fire 3 nanograms Heavenly Fire Palace ay mahiwagang pagbabago. Nang marinig ito ni Yezuan, ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang bahagyang pumikit. Talagang binibigyan mo ako ng ganitong uri ng kayamanan. Mataas ang halaga ng Purple Demon Heart, ngunit mayroon na ako nito. Ano ang silbi ng pagkakaroon nito? Natural, kailangan kong ipalaganap ito at hayaan ang mas maraming tao na magtanim ng Devil Daw. Pangalawa, nakuha ko ang paraan ng pagpino ng Zuan-G Immortal Heart ng nagkataon. Dahil din dito kaya ako nahabol at kinailangan na muling magkatawang tao. Ang dahilan kung bakit ko ito binibigay sa iyo ay dahil gusto kong ipagkalat mo ito. Sok, tumikim si Little Devil King. Napaka-ruthless mo. Paano kung malaman ito ng Heavenly Fire Palace? Galit na galit si Yezuan kaya nagngangalit siya. Ngayon lang niya napagtanto na niloko pala siya. Hindi nakakagulat na napakabait nitong Little Devil King. May ganoon pala siyang plano. Hehe, huwag kang mag-alala.
Ang Heavenly Fire Palace ay hindi isang bagay na maaari mong kontaken. Kahit na gamitin mo ang Zuan-G Immortal Flame ngayon, walang makakakilala dito. Pagkatapos magsalita ng Little Devil King, nag-set up siya ng isa pang array at sinabing, pupunta ulit ako sa seclusion. Aabutin ng halos 10 araw sa labas ng mundo. Sa panahong ito, kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mamatay. Sa katunayan, wala siyang pakialam kung namatay si Yezuan o hindi dahil may clone pa rin si Yezuan sa mortal na mundo. Kahit na namatay si Yezuan, maaari pa rin siyang magpatuloy sa pag-akyat sa Immortal World. Matapos marinig ito, inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nilunok niya ang 1% ng mga samsam na nakuha niya. Ding! Nakalusot ang host. Sa kasalukuyan, ikaw ay nasa ika-5 baitang Jade Immortal. Ding! Nakalusot ang host. Sa kasalukuyan, ikaw ay isang ika-6 na baitang Jade Immortal. Ding! Lumagpas na si Lightning Ember. Sa kasalukuyan, ikaw ay nasa ika-8 baitang Jade Immortal. Ding! Lumipas ang Lightning Ember. Sa kasalukuyan, ikaw ay isang ika-9 na baitang Jade Immortal. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Sa kasalukuyan, ikaw ay nasa ika-8 baitang Jade Immortal. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Sa kasalukuyan, ikaw ay isang ika-9 na baitang Jade Immortal. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Great Emperor. Sa kasalukuyan, ikaw ay nasa ika-8 baitang Jade Immortal. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Great Emperor. Sa kasalukuyan, ikaw ay isang ika-9 na baitang Jade Immortal. Isang serye ng mga notification ng system ang umalangaw. Ang pag-aani sa pagkakataong ito ay hindi masama, ngunit ito ay nakakalungkot na ang Little Devil King ay kailangang pumunta sa pag-iisa sa tuwing siya ay matatapos sa pandarambong. Talagang hindi niya alam kung paano gamitin ng husto ang kanyang oras. Dahil dito, walang magawa si Yezuan. Upang maging ligtas, maaari lamang siyang magtago at maghintay sa Little Devil King na matapos ang kanyang pag-iisa. Ang pagbubukod na ito ay tumagal ng 10 araw. Ngunit ngayon, ang oras ay wala kay Yezuan. Ang mga immortal ay may walang katapusang habang buhay. Sa normal na mga pangyayari, hindi sila mamamatay. Unti-unti siyang kumalma. Pagkaraan ng 10 araw, lumabas sa pag-iisa ang Little Devil King. Ang kanyang paglilinang ay muling bumuti. Kaya, ipinagpatuloy nila ang pandarambong sa mga pangunahing lungsod sa Black Devil Prison. Ang Navy Tide Country ay itinayo sa Black Devil Prison. Ang mga tao ay ipinadala sa Black Devil Prison sa lahat ng oras. Ang bilang ng mga taong namatay araw-araw ay sapat na upang magtayo ng isang lungsod. Matapos bumuti ang kanyang lakas, binisita ng Little Devil King ang ilang nakapaligid na lungsod at inilipat silang lahat sa lugar ng pagtatanim. Kabanata 1710. Pagkatapos, ipinagpatuloy ng Munting Diablo ang kanyang pag-iisa. Sa pagkakataong ito sa loob ng 7 araw. Pumili din si Yezuan ng isang lugar upang magpahinga. Sa oras na ito, isa na siyang 8th grade Jade Immortal. Pagkaraan ng 7 araw, ang Munting Diablo ay lumabas mula sa pag-iisa, at pagkatapos ay handa na silang magdambong muli. Sa pagkakataong ito, pipili tayo ng malaki. Kahit na ito ay isang Zuan Immortal, sapat na para lumaban. Ang Little Devil ay ngumiti ng may kumpiyansa, ibinuka ang kanyang mga pakpak, at sumugod kasama si Yezuan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi ganoon kadali. Makalipas ang 1 araw, dumating sila sa Ziyang City. Ang Ziyang City ay isa sa 10 pangunahing lungsod ng Black Demon Prison, at ito ang kanilang target. Parehong lumang plano. Ang Munting Diablo ay sumigaw sa mahinang boses, at pagkatapos ay pinatay ang kanyang daan patungo sa lungsod. Gayunpaman, pagpasok pa lang niya, nakaramdam siya ng napakalakas na aura. Isang Zuan Immortal. May Zuan Immortal, pero ano? Walang pakialam ang Little Devil, at direktang sumugod patungo sa Zuan Immortal. Sa oras na ito, sa City Lord Mansion ng Ziyang City, ang unang baitang Zuan Immortal ay masayang umiinom ng alak at naglalaro ng chess. Ang Little Devil ay isa lamang Jade Immortal sa oras na ito, hindi kahit isang Golden Immortal, kaya natural, hindi niya maakit ang kanyang atensyon. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nakarinig siya ng malakas na dagandong sa labas ng City Lord Mansion. Anong nangyayari?
Nagtaas ng kilay ang City Lord ng Ziyang City. Isa siya sa nangungunang 10 eksperto ng Black Demon Prison, at isa ng first grade Suan Immortal. Mayroon bang sinumang nang ahas na kumilos sa kanyang teritoryo? Agad niyang ikinalat ang kanyang Immortal Sense, at laking gulat niya nang malaman na ang mga Golden Immortal sa City Lord Mansion ay sunod-sunod na namatay. Langit, anong nangyayari? Itinuon niya ang kanyang isip at sinuri ang kanyang Immortal Sense, at nalaman na ang nanghihimasok ay hindi isang Golden Immortal, ngunit isang Jade Immortal. Upang maging tumpak, ito ay isang 9th grade Jade Immortal. Isang 9th grade Jade Immortal ang pumatay ng 12 ng matataas na antas na Golden Immortal sa aking City Lord Mansion. Nanaginip ba ako? Ang City Lord ng Ziyang City ay idinilat ang kanyang mga mata, at nagmamadaling lumabas ng pinto, at tumalon sa kalangitan. Sa oras na ito, nakita niya ang isang bata na may 2 sungay sa kanyang ulo at 2 pakpak sa kanyang likod na pumapatay. Basta, nililigawan mo si kamatayan. Ang City Lord ng Ziyang City ay walang pakialam kung sino ang kabilang partido, at direktang kinuha ang kanyang Immortal Treasure Sword. Whoosh! Ang immortal na Treasure Sword na ito ay agad na naging stream ng liwanag at inatake ang Little Demon King of Chaos. Ang Ziyang City ay isa sa 10 pangunahing lungsod ng Black Devil Prison. Ang City Lord ay hindi isang Devil Cultivator, ngunit isang Immortal Cultivator. Sa makatuwid, nakipaglaban siya gamit ang mga sandatang mahika. Sa di kalayuan, nang makita ng Little Demon King ang City Lord ng Purple Sun City, hindi naiwasang kumikislap ang kanyang mga mata. Kahit na siya ay isa lamang Tier 9 Jade Immortal, hindi kahit isang Golden Immortal, ang City Lord ng Ziyang City ay isang Tier 1 Mystic Immortal, 10 buong kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Pero ano? Ako ang Little Demon King of Chaos, isa sa 18 Heavenly King sa ilalim ng Sheer Sovereign of the Demon World. Mamamatay ang mga humahadlang sa aking daan. Itinaas ng Little Demon King of Chaos ang kanyang ulo at umungal. Biglang, 2 sinag ng itim na liwanag ang bumaril mula sa 2 itim na sungay sa kanyang ulo. Mahusay na diskarte ng demonic, flash na demonic. Ang paggamit ng hakbang na ito ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng kultibasyon ng Little Demon King, ngunit hanggat napatay niya itong first stage Profound Immortal, walang sinuman sa Ziyang City ang makakapigil sa kanya. Nang makita ng City Lord ng Ziyang City ang paglipat na ito, lumabo ang kanyang ekspresyon. Bago pa siya makapag-react, 2 itim na sinag ng liwanag ang pumasok sa kanyang dibdib. Kotsa, sa isang malutong na tunog, ang City Lord ng Immortal Heart ng Ziyang City ay nabasag, at siya ay namatay kaagad. Ngayon, ang nag-iisang Mystic Immortal ng City Lord ng Ziyang City ay namatay. Sino pa ang maaaring maging katapat ng Little Demon King of Chaos? Ang mas nakakalungkot ay pagkatapos gamitin ng Little Demon King of Chaos ang kanyang trump card, hindi bumaba ang kanyang cultivation. Mahusay na diskarte ng demonic, assimilation ng demonic. Sa isang iglap, isang malaking anino ang lumitaw, na pinipigilan ng buong City Lord ng Ziyang City. Nang makita ni Yezuan sa labas ng lungsod ang Little Demon King of Chaos na gumagamit ng demonic assimilation, agad siyang sumugod sa lungsod. Una niyang inilagay ang lahat ng tao sa City Lord Mansion, pagkatapos ay ang buong Ziyang City. Wala pang 5 minuto, nawala ang isa sa 10 pangunahing lungsod ng Black Devil Prison, Ziyang City. Mabuti, hindi masama ang ani sa pagkakataong ito. Pagkatapos, binilang ng Little Demon King of Chaos ang mga nasamsam sa digmaan at nagbigay ng 1% kay Yezuan. Hanggang kailan ka, mag-iisa sa pagkakataong ito? Hindi maitago ni Yezuan ang saya sa kanyang mga mata at nagtanong. Hindi bababa sa kalahating buwan. Matapos sumagot ang Little Demon King of Chaos, sinimulan niya ang kanyang pag-iisa. Sa pagkakataong ito, winasak nila ang Ziyang City, isa sa 10 pangunahing lungsod ng Black Devil Prison. Kahit na ito ay 1% lamang, sapat na para kay Yezuan na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Sa kasalukuyan, isa kang 9th tier Jade Immortal. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Sa kasalukuyan, isa kang first tier Golden Immortal. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Sa kasalukuyan, isa kang second tier Golden Immortal.
Tatlong sunod-sunod na pagtalon ay hindi kakaiba. Kung ang mga tao sa Black Devil Prison ay hindi gaanong mahirap, kahit 1% ng mga nasamsam ay sapat na para makapasok siya sa 6th-tier Golden Immortal. Gayunpaman, naramdaman ni Yezuan na sapat na iyon. Pagkatapos ng lahat, nakaakyat lang siya sa Immortal Realm sa loob ng ilang buwan. Talagang hindi pa nagagawa para sa kanya na makalusot mula sa isang ordinaryong Immortal tungo sa isang Golden Immortal sa loob ng ilang buwan. Immortal, Heaven Immortal, Spirit Immortal, Jade Immortal, at Golden Immortal. May kabuuang 5 pangunahing kaharian. Ang lahat ng ito ay salamat sa Little Demon King of Chaos. Kung hindi, malamang ay nasa Spirit Immortal Realm pa rin siya. Kinailangan ng Little Demon King of Chaos na mag-isa sa loob ng 15 araw, kaya't si Yezuan ay nagpahinga din ng 15 araw. Tinansya niya na ang Little Demon King of Chaos ang magiging pinakamataas na pag-iral sa buong Black Devil Prison pagkatapos ng 15 araw. Pagdating ng oras, maaari nilang halughog ang buong Black Devil Prison at muling mag-isa. Baka pwede nilang hamunin ang Mountain of Corpses at Sea of Blood. 15 araw sa labas ng mundo ay katumbas ng 1500 araw sa planting space na mahigit 4 na taon. Pagkaraan ng 15 araw, ang Little Demon King of Chaos ay lumabas sa pag-iisa at pumasok sa Golden Immortal Realm. Fair na. Ang Little Demon King of Chaos ay nagpakita ng kumpiyansa na hitsura. Ngayon, sino sa Black Devil Prison ang kapareha niya? Gayunpaman, ang hindi niya alam ay sa loob ng 15 araw ng kanyang pag-iisa, ang Black Devil Prison ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Sa katunayan, mayroong 3 malalaking shot sa Black Devil Prison. Sa 15 araw na ito, pinagsama ng 3 malalaking shot ang lahat ng pangunahing lungsod sa ilalim ng kanilang pamumuno. Ang Little Demon King of Chaos ay orihinal na gustong makahanap ng isang pangunahing lungsod na tinatawag na Black Mountain, ngunit hindi ito natagpuan. Pagkatapos, pumunta siya sa isa pang pangunahing lungsod, ngunit hindi pa rin ito nahanap. Kakaiba, masyadong lumaba ang mapa. Labis na nagulat ang Little Demon King of Chaos. Gayunpaman, ang mapa na ito ay nakuha mula sa City Lord ng Ziyang City, kaya hindi ito dapat magkamali. Sa makatuwid, nagpasya siyang pumunta sa ibang mga lungsod upang tingnan. Nagpunta siya sa halos lahat ng 10 pangunahing lungsod, ngunit wala siyang nakitang anuman. Ngayon, mayroon na lamang isang pangunahing lungsod na natitira, na siyang pinakamalaking pangunahing lungsod sa Black Devil Prison, Black Devil City. Ang City Lord of Black Devil City ay isang 2nd tier na Mystic Immortal, at siya rin ang pinakamalakas na tao sa Black Devil Prison. Gayunpaman, ang laki ng Black Devil City na ito ay nakakatakot na malaki. Napakalaki nito, maaaring ito ay resulta ng pagsasama-sama ng 9 na pangunahing lungsod. Gulat na sabi ni Yezuan.